Alam nyo ba na may panahon noon na tinawag ni Ginoong Jim Cramer na isang con o panloloko si XRP? Oo, si Ginoong Jim Cramer mismo. Isa sa mga pinakakilalang TV host ng financial news sa CNBC ay matapang na binanatan si XRP pati na rin sina Solana at saka Dogecoin. Pero ang tanong, ano na nga ba ang nangyari matapos ang komentong iyon? Aba, kabaliktaran ang inaasahan na naging resulta. Ngayon sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po naging isang malaking meme ang prediction ni Ginoong Jim Cramer. Bakit nga ba tinawag niyang random group of things itong si XRP? At bakit ngayon ay parang bumaliktad ang tadhana? Kaya alamin natin kung paano po nakaapekto ang komentaryo ni Ginoong Cramer sa presyo ni XRP at ano ang aral na dapat po nating matutunan dito bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan po siya, ang nakikita natin dito ay si Ginoong Jim Cramer. Ayan, siya po ang pinakakilalang TV host ng financial news sa CNBC. Ngayon ay bakit nga ba tinawag ni Ginoong Jim Cramer, ayan, si Jim Cramer na panloloko daw itong si XRP? Noong mga panahong nasa 0.38 pa lamang ang presyo ng XRP ay binanatan ito ni Ginoong Jim Cramer. Ayon sa kanya ay para lang daw itong random group of things na pinagsama-sama. Kasama ni XRP sa kanyang binanggit ay si Solana at saka si Dogecoin. Para kay Ginoong Cramer ay mas legit pa raw ang mga stock ng traditional na kumpanya tulad ng Rent the Runway at saka Stitch Fix kaysa sa mga cryptocurrencies na ito. Si Ginoong Jim Cramer ay kilala bilang isang matapang at diretso kong magsalita na TV host. Pero sa pagkakataong ito ay tila hindi nagustuhan ng crypto community ang kanyang mga sinabi, lalo na ng tinawag na XRP Army. Yan, lalo na po ang tinatawag na mga XRP Army o mga matitinding supporter ni XRP. Yan, ang nakakagulat po ay matapos ang sinabi ni Ginoong Jim Cramer, yan ay hindi po bumagsak si XRP. Sa halip ay dahang-dahang tumaas ang kanyang presyo. Mula po sa presyong 0.38 ay umabot ito ng $3.14 ngayon. At sa mga nakaraang linggo ay tumama pa ito sa bagong all-time high na $3.65. Ang tinatawag po na Cramer bounce ay muling pinatunayan sa pamamagitan ni XRP. Ang Cramer bounce ay isa po itong phenomenon na kapag may tinira itong si Ginoong Cramer ay madalas na tumaas ang asset na yon. Yan, madalas po na tumataas ang asset na kanyang tinitira. Parang kabaliktaran po ang nangyayari sa kanyang mga opinyon. Kaya sa mga mata ng maraming crypto investors, para bang kung ayaw ni Ginoong Cramer sa isang token, dapat mo na itong bilhin. Gaano naman po kalaki ang kita kung nakinig tayo sa kabaliktaran ng sinabi ni Ginoong Cramer? Kung bumili ka ng 1,000 XRP sa presyo na 0.38 ay naglabas ka lang ng mga 21,660 pesos. Yan, sa pera po natin yan. Pero kung hinawakan mo lang ito hanggang sa kasalukuyang presyo na $3.14 ay meron ka sanang halagang 178,140 pesos. Kung mas malaki pa ang puhunan mo gaya ng 5,000 XRP na mabibili po sa halagang 108,300 pesos. Ayan, 108,300 pesos ay aabot na po ito ngayon sa 890,700 pesos. Ang laki ng potensyal na kita kung naniwala po tayo sa crypto fundamentals at hindi lang basta sa sinasabi ng mainstream media. Ayan.
Ngayon ay bakit parang hindi umiinit ang prediction ni Ginoong Kramer? Sa totoo lang ay maraming beses nang nangyari na tila kabaliktaran ang sinasabi ni Ginoong Kramer sa nangyayari sa market. Sa puntong ito ay naging meme na po siya sa crypto community. Ang Kramer bounce ay ginagawang indicator ng iba kung kailan bibili or magbebenta. Ang mga supporters po ng XRP ay lalo pang tumibay ang loob dahil sa kabaligtarang pananaw ng presyo kumpara sa sinabi ni Ginoong Kramer. Imbis na matakot ay ginawa nilang opportunity ang low price para mag-accumulate ng tokens. Ano naman po ang sinasabi ng market tungkol kay XRP ngayon? Sa kabila ng mga negative comments noon ay patuloy pa rin tumataas ang tiwala ng market kay XRP. Ngayon ay pangatlo na po siya sa listahan ng may pinakamalaking market cap sa buong crypto market. Hindi ito mangyayari kung walang matinding suporta mula sa mga investors. Malaki rin po ang naitulong ng mga developments sa loob ng XRP ecosystem. Kasama na rito ang mga partnerships, use cases at tuloy-tuloy na suporta mula sa Ripple Labs. Habang ang iba ay nagdududa pa rin sa long-term utility nito, marami po ang naniniwalang hindi lang basta hype itong si XRP. Ayan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking aral na pwede nating kunin dito. Ang dating mga opinyon mula sa traditional finance personalities tulad po ni Ginoong Kramer ay unti-unting hindi na pinapansin ng modern crypto investors. Hindi na lang blind following sa mainstream ang labanan ngayon. Mas matalino na ang mga tao at marunong nang mag-research. Tila ba hindi na sapat ang pangalan at experience ng isang tao para paniwalaan ang kanyang opinyon, lalo na kung paulit-ulit na hindi tumatama ang kanyang mga prediction. At yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaki po ang epekto ng ganitong mga balita. Una, natututo po tayong huwag basta-basta maniwala sa mga sikat lamang. Malaga pa rin po ang ating sariling research. Pangalawa ay natututo po tayong maging matatag sa ating paniniwala sa isang project kung alam nating may matibay na foundation ito. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagtuturo po sa atin ng tamang timing at diskarte. Halimbawa kung nag-accumulate po tayo ng XRP noong mababa pa siya, ay baka kumikita na tayo ngayon ng malaki. Kung nakinig po tayo sa negative media, ay baka nag-sell tayo ng palugi. At bilang panghuli, ay para sa akin ay malinaw po ang mensahe dito. Hindi dahil sikat o mainstream ang isang analyst ay lagi na siyang tama. Si XRP po ay isang patunay na ang tunay na halaga ng isang asset ay hindi po nakadepende sa opinyon ng iisang tao lamang. Nakadepende po ito sa demand, use case at tiwala ng community. Ang crypto market ay isang bagong mundo, kaya't hindi na uubra ang luma at saradong pananaw ng traditional finance. Tayo mismo ang dapat gumawa ng ating desisyon base sa masusing pag-aaral at hindi lang base sa headline. Kaya kung ikaw po ay isang investor dito sa Pilipinas, ay mahalagang matuto po tayo na mag-filter ng impormasyon. Hanapin natin ang signal sa gitna ng ingay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.